أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, ang lahat ng papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ang kanyang kabag, pagpapala, pagpugay ay mapa sa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampu ng kanyang mga kasamahan at pamilya at sa lahat ng tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Amin ya rabbal alamin. Ang paksa natin si Ibrahim alayhi salatu wassalam, dito siya nagsimula magdawa sa Iraq. Ibig sabihin, yung lahi ni Ibrahim alayhi salatu wassalam nanatili na sa Iraq bago siya mapadpad sa Palestine at sa Makkatul Mukarramah, sa tinatawag na Hijaz. Bago pa ito maging Saudi, ang pangalan ng Saudi Arabia, Hijaz. Sino si Ibrahim at ang kanyang itsura? Wala tayong idea kung ano ang itsura ni Ibrahim alayhi salatu wasalam. Pero may hadith ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kinwento niya ang itsura ni Ibrahim alayhi salatu wasalam. Sapagkat ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may hadith na siya ay nakabisita sa langit at nakita niya yung mga propeta. Akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung ano ang itsura ni Ibrahim. Para Muslim, ito ay nabanggit sa hadith na naiulat ni Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, urida alayya al-anbiya. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad, pinakita sa akin, pinasilip sa akin ang mga propeta. Yung mga itsura ng mga propeta. Fa idha Musa darbu min ar-rijal, ka'annahu min rijal shanu'ah. Ibig sabihin, sinalaysay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang itsura ni Musa alayhi salam. Si Musa, hindi siya matangkad. Hindi siya matangkad. Ibig sabihin, payat at hindi matangkad. Kung ihalin tulad natin, yung mga Yaman, ano yung mga Yamani? Diba maliliit sila? Yung mga Arabo na mga Yamani, yung height nila kasing height ng mga Asian. So ganito yung itsura daw ni Musa alayhi salatu wassalam. Shanua, mapayat at maliit. Hindi siya malaking tao. Wa ra'aytu Isa bin Maryam fa idha aqrabu man ra'aytu bihi shabhan Urwah bin Mas'ud. Si Isa, nakita na doon si Isa alayhi salatu wassalam, ang kahalintulad niya ng itsura ay si Urwah bin Mas'ud, isang sahabi. Wa ra'aytu Ibrahim salawatullahi alayhi, at nakita ko, sabi niya, si Ibrahim salawatullahi alayhi fa idha aqrabu man ra'aytu bihi shabahan sahibukum, yani nafsahu. At nakita ko si Ibrahim, ang pinakamalapit sa kanyang itsura, kasing itsura niya ay, sabi niya, sahibukum. Ang tinutukoy niya ay ang kanyang sarili. Ibig sabihin, may pagkahawig si Ibrahim alayhi salatu wassalam at ang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang huling propeta na si Muhammad alayhi salatu wassalam. Si Ibrahim, tinawag din siyang Abul Anbiya, ama ng mga propeta. Bakit? Di ba dapat tawagin na si Adam alayhi salam? Si Adam, ama ng mga tao. Pero si Ibrahim, Abul Anbiya, kaya tinawag siyang Abul Anbiya dahil karamihan sa kanyang mga apo ay lahat propeta. Almost lahat propet. Kaya nga tinawag siyang Abul Anbiya. So, nanganak siya. Ilan ang anak niya? Ang una, si Ismail alayhi salam. Pangalawa ay si Ishaq alayhi salam, isang propeta na kung saan nanganak siya, naabutan din niya si Yaqub. Ishaq, nanganak si Ishaq, si Yaqub. At nanganak si Yaqub, marami ang nabanggit sa Quran. Kabilang na dito si Yusuf alayhi salam, si Joseph. At yung mga kapatid ni Joseph na tinatawag sa Quran na Al-Asbat. Hindi nabanggit ng kanilang mga pangalan. So may mga ulama na sila daw ay mga propeta. Meron namang nagsasabi na hindi sila mga propeta. Pero tinawag sila sa Quran, na pag tinatawag sila sa Quran, asbat, kumbaga package, walang tinawag na mga pangalan. Ang tinawag lang na pangalan, binigyan ng pangalan sa Quran ay si Yusuf alayhi salatu wassalam. At si Yusuf, dun sa lahi ni Yusuf, ito yung tinatawag na Banu Israel. Ang Israel doon, yun si Yaqub. Pangalawang pangalan ni Yaqub. So ang Banu Israel, kabilang dito si Yusuf at si Musa, lahat ng, sa ang pinaka nabanggit na pinakahuling propeta ay sa Bani Israel ay si Isa alayhi salam. Nakuha nyo? Dito naman sa banda kay Ismail,
Ang nabanggit lang na propeta ay si Ismail at ang pinakahuling propeta ni Allah, si Muhammad alayhi salatu wassalam, na nanirahan sa Hijaz. Kaya nga sa mga Israel, isa sa kanilang pinagyayabang, sila daw yung mas mainam, hindi nila matanggap si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila daw yung mas mainam sapagkat sa kanila nanggaling yung karamihan sa mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tinawag si Ibrahim na Abul Anbiya sa ganung dahilan. Nakuha natin? At tinawag din siyang Khalilullah. Isa sa palayaw ni Ibrahim ay Khalilullah. Ano ibig sabihin ng Khalil? Hindi siya matatawag na matalik na kaibigan eh. Mas higit pa. Magkaiba yung best friend kaysa Khalil. Hindi natin ma-translate o ma-interpret ang ibig sabihin ng Khalil. Pero sinabi sa dictionary, sa tafsir, ang ibig sabihin ng Khalil ay pinakamalapit, yes. Pinakamalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa fi mahabbatihi khalal. Wala kang makikita sa kanyang pagmamahal kay Allah, pagiging loyal niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kang makikitang kahit katiting na bahid na kasinungalingan. Ibig sabihin, totoo, yung pagiging loyalty niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, 100%. Malakas yung relationship niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung loyalty niya, 100%. Wala kang makikita. Lahat ng mga propeta, yung loyalty nila, 100%. Pero, sabi nga natin, lahat ng mga propeta, meron silang kanya-kanyang signature na kumbaga tumatak sa kanila. So itong Khalilullah, dahil si Ibrahim alayhi salatu wassalam, dumaan sa pinakamaraming pagsubok at lahat ng pagsubok na binigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, 100% pumasa. 100% pumasa. At binansagan din si Ibrahim na kabilang sa mga ulul azmi minar rusul. Yung mga ulul azmi minar rusul, 5 sila na nabanggit sa Quran. Una, si Nuh alayhi salatu wassalam, si Ibrahim alayhi salam, si Musa, si Isa, si Jesus, at si Muhammad alayhi salatu wassalam. Itong ulul azmi minar rusul, sila yung mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala dumaan sa pinaka matinding pagsubok at may mga binigyan sila ng mga revelation, ng mga aklat. Ibrahim bainal Iraq wa Palestine wal Hijaz. Si Ibrahim, ang kanyang da'wa ay nagsimula sa Iraq, napunta sa Palestine, at napunta sa Hijaz, sa Saudi Arabia. At doon niya nga tinayo yung tinatawag na Kaaba. Ibrahim fi bilad al-Iraq. Si Ibrahim, nagsimula ang kanyang da'wa ito yung marhala al-ula. Ito yung first step na ginawa ni Ibrahim. Marhala ula, nagsimula yung da'wa niya sa Iraq at nagsimula sa pinakamalapit sa kanya na kung saan ito ang kanyang pamilya. So ito dapat ang isa sa mga da'iya. Hindi tayo pwedeng magda'wa sa iba na kinalimutan natin ang pinakamalapit sa atin. Ganun ang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mu'andhir 'ashiratakal aqrabin." No? Bigyan mo ng pagpapaalala, bigyan mo ng pagdadawa ang pinakamalapit sa iyo. Pero hindi mo hihintayin na pumasok sila o maniwala sila sa iyo para magdawa ka naman sa iba. Ang importante, unang paparatingan mo ng pagpapaalala ay ang iyong pamilya. Katulad na ginawa ni Ibrahim alayhi salatu wassalam, bada Ibrahim bida'watihi ala abihi. Si Ibrahim alayhi salatu wassalam, isa sa mga katangian ng kanyang pagdadawa ay gumagamit siya ng rational o logical, intellectual na pakikipag-usap. Kumbaga ginagamit na yung mga props na sinasamba ng mga tao, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, yung mga props na sinasamba nila, doon siya mismo humuhugot ng pakikipag-usap sa kanila. Paano nila kinakausap? Katulad ng ginawa niya sa kanyang ama. Sinabi niya sa Surat Al-Maryam, "Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a." Banggitin mo o ikwento mo ang patungkol kay Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya, sapagkat siya ay siddiq. Tunay ang kanyang pananampalataya. Idh qala li abi, nung sinabi na sa kanyang ama, ya abati. So ang ginamit niyang word, ya abati, pinaka malambing na pakikipag-usap.
o aking mahal na ama. So paano natin ma-interpret sa Tagalog? Paano tayo maglalambing sa ating ama? Ganun yung, sa kanilang lingwahe, ito yung pinakamalambing na salita. Ya abati. At ganun din yung ginamit ni Ismail. Nung sinabi ni Ibrahim sa kanyang anak, na ikaw ay isasakripisyo ko at kakatayin kita, at sumagot ang kanyang anak na si Ismail, Ya abati if'al. O aking pinakamamahal na ama, gawin mo kung ano yung pinagutos sa'yo. So ganito ang ginawa ni Ibrahim sa kanyang ama. Nung kinausap niya, ang kanyang ama ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ganun pa man, pinakitaan niya ng magandang pakikitungo. Hindi na persahan, hindi na binastos ang kanyang ama, sapagkat pinakitaan niya ng respect. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma. Bakit mo sinasamba yung mga bagay na hindi nakakarinig? Wala yubsir at hindi nakakakita. Wala yughni anka shay'an at wala siyang naidudulot sa iyo na kabutihan o kasamaan. Ya abati, inulit niya, inni qad ja'ani min al-'ilm, katotohanan na dumating sa akin yung kaalaman. Malam ya'tika, at yung kaalaman na yon na hindi dumating sa iyo. Sapagkat siya ay propeta ni Allah, dumating sa kanyang revelasyon, yung kaalaman, yung knowledge patungkol sa nag-iisang Diyos. Ngayon, alam ni Ibrahim na ginagawa ng kanyang ama ay out of ignorance. Wala siyang alam. Sapagkat hindi dumating, malam ya'tika, hindi dumating sa iyo yung kaalaman patungkol sa Diyos. Pag hindi mo alam ang isang bagay, ang dapat gawin mo, punta ka sa nakakaalam. Pasalo haladi ko. Diba ganun yung dapat mangyari? Pag hindi mo alam paano, may sakit ka halimbawa, pupunta ka sa doktor. Kasi wala kang alam sa panggagamot. Pag mayroon kang itatayo na building, pupunta ka sa mga engineer. Pinaparamdam ni Ibrahim sa kanyang ama, ang ginagawa mo ay out of ignorance. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Ngayon, nasa akin yung kaalaman. So, kailangan sa akin ka kumuha ng kaalaman, hindi dyan sa mga tao sa paligid mo na walang alam. Malam ya'tika fattabi'ni. Sumama ka sa akin, ako ang paniwalaan mo, ahdika siratan sawiya, at ituturo ko sa iyo yung tamang daan. Yun ang sinabi ni Ibrahim. Napakalinaw yung sinabi ni Ibrahim. Tama? Ya abati la ta'budi syaitan. Ngayon, itong mga Diyos-Diyosan, yan ay pagsunod kay syaitan. Walang pag-aalinlangan. Simula nung diniscuss natin si syaitan mula kay Adam, ito ang kanyang plano talaga na iligaw yung mga tao. Ngayon, diretsong sinabi ni Ibrahim, wala ta'budi syaitan. Huwag mong sambahin si Satanas. Sapagkat yan ang mga ginagawa ninyo, lahat yan pakulo ni Satanas. La ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiya. Sapagkat si syaitan ay gumawa siya ng napakalaking kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kana lirrahmani asiya. Siya ay humiwalay sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag kang sumama sa kanya. Ya abati inni akhaf. Every word, every paragraph, hindi nawawala yung ya abati, o aking mahal na ama. Inni akhafu, ako ay natatakot o nangangamba, yung takot niya ay bilang pagmamahal sa kanyang ama. Di ba? Inni akhafu ay yamassaka adhabun minar rahman. Ako ay natatakot na ikaw ay madampian ng parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala, fatakuna lisyaitani waliya, at mabilang ka sa mga kakampi ni Satanas. Nakuha niyo yung dawa ni Ibrahim sa kanyang ama? Ganito niya kinausap ang kanyang ama. Out of respect. Malaking respeto na sa kanyang ama. Qala aragibun anta an alihati Ibrahim. Pero ang isang taong walang pananampalataya at close-minded na ang kanyang utak, hindi niya ito nakikita. Anong sinagot ng kanyang ama? Qala aragibun anta an alihati Ibrahim. Hindi pa niya tinawag na anak si Ibrahim. Ang kinausap na si Ibrahim, tinawag niya, hindi niya sinabing anak. Yung pangalan niya mismong sinabi niya. Ganun siya nagalit sa kanyang anak. Ikaw ba Ibrahim na hindi natutuwa o nagagalak sa aming mga Diyos-Diyosan? O ikaw Ibrahim? Hindi na siya, o ikaw anak, di ba? La in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kapag hindi ka tumigil sa mga ginagawa mo na panghihikayat, la arjumannak. Ano ibig sabihin na rajum na sinabi natin? Ar-rajum,
ay yung pagpatay sa pamamaraan ng pagbato. Ito yung pinaka-brutal na pagpatay sa panahon nila. Hanggang ngayon. Di ba? Kasi hindi diretso mamamatay ka eh. Ang rajum, itatayo ka dyan, babatuhin ka hanggang sa mamatay ka. Ibig sabihin na nalalasap mo yung sakit ng pagkamatay. Ganun yung galit niya kay Ibrahim alayhi salatu wassalam. La-arjumannak. Hindi na sinabing la-aktulannak. La-arjumannak. Wahjurni maliya. Lumayo ka sa akin. Ibig sabihin, kung hindi ka natutuwa, okay, free ka. Lumayo ka. Kapag hindi ka tumigil na nandito ka pa sa tabi ko, papatayin kita sa pamamagitan ng rajum. Qala salamun alaik. So, ganun pa man, hindi nawala yung pagiging kalmado ni Ibrahim alayhis salam at yung respect niya. Kahit binantaan na siya ng kanyang ama, napapatayin siya, hindi nawala yung hudu. Ganun yung da'ya. Ganun yung katangian ng isang da'ya. Hindi siya napipikon. Always nasa kanya yung control, sabr. Kahit ano pa man, negative or positive, ang binato ng yung mga almaduo, yung mga dinadawan mo, hindi nananatili kang kalmado at nananatili kang mahinahon sa iyong da'wa. Katulad ni Ibrahim alayhi salatu wasalam, qala salamun alaik. Salamun alaik, ang kapayapaan ay mapasayo, nawa sa kanyang ama. Sa astaghfiru laka rabbi, ako ay humihiling ng kapatawaran mula kay Allah para sa iyo. Innahu kana bi hafiya, si Allah ang katangian niya nakakarinig, nakakakita, at siya ang nakapagbibigay ng kasamaan, pagtatakda ng masama at mabuti. Ganun si Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun niya pinarating ang kanyang dawa. Sa Quran, binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pangalan ng ama ni Ibrahim alayhi salatu wassalam. Sa Quran, hindi siya palagi nagbabanggit ng pangalan eh. Diba? Bihira lang nagbabanggit ng pangalan. Si Nuh alayhi salatu wassalam, nabanggit doon, yung ama niya naniwala kay Nuh, pero walang pangalan ang binanggit. Pero dito, binanggit mismo ni Allah ang pangalan ng kanyang ama. Ang pangalan ng kanyang ama ay si Azar, ayon sa Quran sa suratu Al-An'am. Azar. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar, atattakhidhu asnaman aliha. O aking ama, bakit nyo ginagawang aliha? Diyos-diyosan itong mga asnam, itong mga ribulto. Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Wala akong nakikita sa inyo at ang iyong mga kasamahan maliban lang sa napakalinaw na kaligawan na kung saan sinasamba ninyo itong mga Diyos-diyosan na hindi pinahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kafara walidu Ibrahim la yu'ibuhu. Sinabi ng mga ulama, ang pagiging kufr ng mga isa sa mga pamilya ng mga propeta ay hindi yun kakulangan o kapintasan sa isang propeta. Kumbaga normal na may mga, katulad natin, may mga pamilya tayo na hindi pa, inshallah, naway sila ay pumasok sa Islam at maniwala sa nag-isang Diyos. Meron tayong mga pamilya na hindi pa naniniwala sa Islam. Pero hindi mo pwedeng sabihin, o ikaw lang Muslim. Bakit ikaw lang ang Muslim? Diba? Hindi mo bang kayang papasukin sa Islam yung pamilya mo? Hindi mo yun pwedeng sabihin sa isang brother na ganun ang kanyang kalagayan. Okay? As long as pinaparating niya. Pero yung gabay ay nanggagaling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nanggagaling sa atin, gusto natin lahat nasa Islam, nasa tamang akidah, nasa tamang paniniwala. Pero innaka la tahdi man ahbabta. Pati ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Allah, Ya Rasulullah, innaka la tahdi. Kailanman hindi mo mabibigyan ng gabay kung sino yung gusto mong bigyan ng gabay. Walakin Allah yahdi man yasha. Subalit si Allah ang nagbibigay ng gabay sa mga taong gusto niya. Kapag ikaw ay nagabayan sa Islam, ibig sabihin ikaw ay pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikat istighfar Ibrahim li abihi. Ano yung katunayan sa istighfar? Di ba nabanggit natin kanina, pinakahuling sinabi ni Ibrahim, qala salamun alayka, sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Ako ay humihiling ng kapatawaran mula kay Allah para sa iyo, o aking ama. So ano yung istighfar? Di ba? Sa ating katuruan sa Islam, hindi pwedeng humiling tayo ng istighfar, kapatawaran mula kay Allah sa mga taong kufar.
sa mga taong hindi naniniwala kay Allah. Halimbawa, itong mga kafir, itong mga hindi naniniwala, itong mga musyrik, itong mga Hudyo, nagdudua tayo, ya Allah, patawarin mo sila. Yan ay hindi kabilang sa ating maniniwala. Hindi pwede o pinahintulot ng Islam na ikaw ay humiling ng kapatawaran sa mga hindi naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, pwede tayong humiling na sila ay gabayan ni Allah sa tamang landas. Pero yung kapatawaran, hindi. So, ano yung hakika? Ano yung ibig sabihin dito ni Ibrahim alayhi salatu wassalam na ako ay humihiling ng kapatawaran kay Allah para sa'yo? Ito ba ay istighfar na pagpapatawad? May aya sa Quran, sa Surah At-Tawbah, وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Wala sa mga propeta ni Allah at sa mga mananampalataya, tayo na mga mananampalataya, na humiling ng kapatawaran dito sa mga taong mga musyrik, sumasamba sa mga ibang Diyos. Walau kanu uli qurba, kahit na ito ay pinakamalapit sa atin, asawa, pamilya, anak, kahit pinakamalapit sa atin, hindi tayo pwedeng humiling ng kapatawaran para sa kanila. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Pagkatapos, madeklara na sila talaga ay papasok sa impernong apoy ng Allah subhanahu wa ta'ala. Take note, ang pinakamaduming, pinakamalaking kasalanan kay Allah ay sumamba ka sa ibang Diyos. Wala nang higit pa. So paano mo hihilingin ang kapatawaran ng isang taong gumagawa ng pinakamataas na kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala? Sa halip, magdua ka na siya ay gabayan ni Allah at gumawa ka ng mainam na paraan para siya ay gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ Ibrahim. Ito. So bilang pagpapalinaw doon sa sinabi niya sa surat Maryam, sinabi dito sa surat At-Tawbah, وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ. Hindi yung istighfar na ginawa ni Ibrahim ay paghingi ng kapatawaran kay Allah para sa kanyang ama. Illa an mau'idatin, maliban lang ito ay isang mau'id. Ito ay pangako lang na gusto niyang tuparin sa kanyang ama. Diba sinabi niya na gusto kitang hiling ng kapatawaran kay Allah. So ginawa niya, mau'id, ito ay pangako lamang na gusto niyang gawin para sa kanyang ama sapagkat siya ay meron pang nakikitang tama. Pag-asa, parang may nakikita pa siyang pag-asa sa kanyang ama. Baka ito ang paraan na siya ay manumbalik kay Allah, na sabihin ko sa kanya na ako ay hihiling ng kapatawaran kapag ikaw ay sumampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay promise, pangako lang ito ni Ibrahim. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, nung naging malinaw na kay Ibrahim na ito ay aduwwun lillah, kasama siya sa mga kalaban ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarra'a min, siya ay lumayo sa kanyang ama. O sinabi niya na ako ay wala ng pananagutan sa iyo. Tabarra, albara'a, yung loyalty niya, pinutol na niya sa kanyang ama. Inna Ibrahim ala awwahun halim. Sapagkat si Ibrahim, isa sa mga katangian ni Ibrahim, awwah. Baga malaki yung awa niya sa kanyang mga nasasakupan ay napakataas. Halim. Siya ay mapagmatiis. Yung sabr, yung sabir, mapagmatiis, ang pinaka-high, pag yung tao na masyadong malaki yung kanyang pagmamatiis, tinatawag na halim. Yung high level ng pagtitiis. So, nasa katangian ni Ibrahim a.s. yung pinakamataas na pagtitiis. Anumang pagsubok na dumaan sa kanyang buhay, siya ay nagtitiis. Bayna Ibrahim wa abihi yawm al-qiyamah. May hadith ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagtatagpo sa pagitan ni Ibrahim at ang kanyang ama sa kabilang buhay. Merong pangyayari na magkikita si Ibrahim at ang kanyang ama sa kabilang buhay. Waqad akhbarana, ito ay sa Bukhari, no? Waqad akhbarana Rasulullah anil muqabala bayna Ibrahim wa abihi yawm al-qiyamah. Kinuwento sa amin ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung pagkikita ni Ibrahim at ang kanyang ama sa kabilang buhay. Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yalqa Ibrahim abahu Azar yawm al-qiyamah. Namo, pangalan niya Azar. Kahit sa hadith, pinatunayan na Azar ang pangalan ng kanyang ama. Yalqa Ibrahim abahu Azar yawm al-qiyamah. Magkikita si Ibrahim at ang kanyang ama sa kabilang buhay. Wa ala wajhin Azar qataratun wa ghabara.
na kung saan hindi na halos makilala ni Ibrahim ang kanyang ama sapagkat may dumi ang kanyang muka. Madumi. Yung mukha niya, madumi. So sa sobrang dumi ng kanyang muka, hindi na makilala ni Ibrahim alayhi salatu wassalam, ang kanyang ama. Fayaqulu lahu Ibrahim, at sabihin ni Ibrahim sa kanyang ama, alam aqul laka la ta'sini? Hindi ko ba sinabi sa iyo na huwag mo akong suwayin o sumama ka sa akin? Sa akin ka maniwala? Hindi ko ba nasabi sa iyo nung tayo ay nasa mundo? Anong sinabi ni Ibrahim, ang kanyang ama? Fayaqulu lahu abuhu, al-yawm la a'sik. Ngayon, hindi na kita suswayin. Maniniwala na ako sa iyo ngayon. Ang problema, late na eh. It's too late. Sa kabilang buhay na yun eh, di ba? Al-yawm la a'sik. Sabi niya, hindi na ako susway sa iyo. Ikaw na ang paniniwalaan ko ngayon. Problema, late na. So isa sa advantage natin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ngayon pa lang nalalaman natin ang ganitong mga pagsisisi sa kabilang buhay. Kumbaga sa pag-attend sa bar exam, alam natin yung mga kasagutan. Paano ka hindi papasa? Nakuha nyo? Paano ka hindi papasa? Yung kasagutan na dapat natin kung ano yung mangyayari sa bar exam at yung mga sagot, yung mga tanong at mga sagot, binigay na sa atin ng Islam. Hindi ko na alam kung paano pa tayo babagsak sa kabilang buhay. Na kung saan yung kabilang buhay ay kinuwento na sa atin ng ating mahal na propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul Ibrahim, sinabi ni Ibrahim, Rabbi innaka wa'adtani alla tukhzini yawma yub'athun. O aking Panginoon, ikaw ay nangako sa akin na hindi mo ko papahiyain sa kabilang buhay, sa araw na pagkabuhay. Ano ang ibig sabihin dito ni Ibrahim? Na hindi mo ko papahiyain. Wa ayyu khizyin akhza min abi al-abad. Ano ito? Anong nangyari dito? Isa itong napakalaking kahihiyan sa akin bilang isang propeta na aking ama katabi ko na parurusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isa itong kahihiyan sa akin. Ya Rab, ikaw ay nangako sa akin na hindi mo ko papahiyain sa kabilang buhay. Wala nang mas higit pang nakakahiya sa aking ama. Ngayon, kaharap ko na siya ay marumi ang kanyang muka na alam na siya ay makakapasok sa impyerno. Fayaqulu Allah, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Tunay na ipinagbawal, haram ang paraiso sa mga hindi mananampalataya. Ibig sabihin, wala nang pag-asa. So ano ang gustong patunayan ni Ibrahim alayhi salatu wassalam? Fayuqal ya Ibrahim, unzur ma bayna rijlayk, fayanzur fa idha huwa bidhaykhin mutalattikh, fayu'khadhu biqawaimihi fayulqa fi an-nar. Subhanallah. Ang ibig sabihin ni Ibrahim, paano maibibigay yung parusa sa kanyang ama na hindi siya nakikilala bilang ama ni Ibrahim? Para hindi mapahiya si Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ganun yung hiniling niya. Hindi niya inihiling na papasokin mo sa paraiso. Hindi. Sinabi ni Allah, bawal sa paraiso ang hindi malalampalataya. So ngayon, paano siya papasok sa impyerno na hindi nakikilala na siya ay ama ni Ibrahim alayhi salat? Ama ng mga propeta ni Allah, si Ibrahim. Undur bayna rijlaik, sinabi ni Allah, tumingin ka sa pagitan ng dalawang paa mo. Fayandur fa idha huwa bidhaykhin mutalattikh. Naging itsurang hayop ang kanyang ama. Bidhaykh, anong daykh? Yung mga, ito nakikita sa Africa. Tinignan ko sa Google, yung daykh, ito yung mga payat na parang tigre, kumakain din ng mga hayop. Hyena, di ba? Yun, hyena. Dhakarul dabag. Yung mga aso sa disyerto. Oh, wild dog. Yan, hyena ang tingin ko sa dhakarul dabag. Yung lalaki na dabag, hyena, na mabalahibo. Ganun na naging itsura ng kanyang ama. Fayu'khadhu biqawaimihi fayulqa bin-nar. Hihilay ng mga malaika ang kanyang sungay at itatapon sa impyernong apoy na hindi na nakikilala na siya ay ama ni Ibrahim alayhi salatu wassalam. So natupad ang pangako ni Allah na hindi mapapahiya si Ibrahim dahil sa kanyang ama na kafir na natili sa pagiging kufr at namatay sa pagiging kufr. O ano? Subhanallah. Sa itong napakabigat na hadith
ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang pagpapaalala sa atin, ngayon pa man, ngayon din sa araw na to, kailangan nating magpursige na isama natin ang ating mga pamilya sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim yad'u qawmahu. Ibig sabihin, natapos na yung da'wa ni Ibrahim sa kanyang ama, tumransfer na siya sa kanyang mga nasasakupan, sa mga tao. So kabilang sa mga sangkatauhan, sa mga nasasakupan ni Ibrahim, ang kanyang ama. Pero nag-focus muna siya sa kanyang ama bago siya nagda'wa generally sa mga tao. Wa kana abuhu min jumlatil mad'uhin ma'a qaumihi. Si Ibrahim alayhi salatu wassalam, yung ginamit niyang reasoning, logical, intellectual reasoning na da'wa, ganun din yung ginamit niya sa kanyang mga nasasakupan, sa mga tao. Yung mga hindi yan nakakarinig, ba't mo sinasamba, hindi nakakarinig. Yan ay rebulto lang, hindi nakakagalaw. So ngayon, sa Suratul An'am, ganito rin ang ginamit ni Ibrahim alayhi salatu wassalam. Paano niya kinausap ang kanyang mga nasasakupan? وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Pinakita namin kay Ibrahim alayhi salatu wassalam lahat ng kaharian, lahat ng nakikita sa kalangitan at kalupaan, وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, nang sa ganun ay magkaroon siya ng malakas na paninindigan sa kanyang pananampalataya. Isa sa mga mufassirun, with all due respect, kasama na dito si pinakaunang mufassir kilala, si Sheikh al-Mufassir at-Tabari. Sa mga later on naman na mga bagong mufassir, si Said al-Qutb, ang opinion nila dito, ito daw ay panahon nito na hindi pa propeta si Ibrahim alayhi salatu wassalam, na kung saan hinahanap niya ang kanyang Diyos. Sinasabi niya, ito ang Diyos, ang araw, malaki. So nung nawala ang araw, ay hindi pala Diyos. Nawawala eh. Ito ang Diyos, yung buwan, umalit. May liwanag. Ito ba ang Diyos? Hada Rabbi, ito ang Diyos. Diba? Nung nawala ang buwan, ay hindi pala Diyos, nawawala. Ayoko na nawawala. So, ito daw yung panahon na hindi pa ganap na propeta si Ibrahim alayhi salatu wassalam. Pero sa jamhurul mufassirun, sa mga mufassirun, isa na siyang propeta. Hindi pwedeng sabihin isang propeta na ito ang Diyos. Kino-confirm na ito ba ang Diyos? No. Ano ang senaryo ang meron dito sa aya na ito? Ang senaryo dito, meron siyang kinakausap na kung sinasabi natin kanina, gumagamit siya ng reasoning, logical reasoning, para ipakilala kung sino talaga ang Diyos. Sinabi niya, falamma janna alayhi al-layl. So ngayon, tandaan natin, kinakausap niya dito ang kanyang mamamayan. Falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaba qala hada rabbi. Nung dumating na yung gabi, ra'a kawkaba. Nakita niya ang mga bituin. Maraming bituin. Sabi na hada rabbi. Kasi sa panahon na yon, hindi lang rebulto ang sinasamba ng mga tao, pati ang mga bituin, araw, dumami na ang kanyang mga Diyos. Ang kanilang mga Diyos dumami na sa panahon na yun. Ngayon, gustong ipakita ni Ibrahim na ang kanilang mga sinasamba ay hindi tunay. Ra'a kawkaba, nung nakita niya ang kawkab, ang mga bituin, qala hada rabbi, ito ang Diyos. Ito bang Diyos? Hada rabbi, ito ang Diyos. Falamma afala, qala la uhibbul afilin. At nung nawala ang mga bituin dahil sumigat ang araw, sabi niya, nawawala, la uhibbul afilin. Ayoko yung Diyos na nawawala. Paano pag kailangan ko siya? Wala siya, absent. Di ba? La uhibbul afilin. Hindi ko gusto yung Diyos na nawawala. Na nawawala, di ba? Pinakita na sa kanila, itong Diyos na sinasamba ninyo, mali. Ganun yung kinakausap ang kanyang mga nasasakupan. Falamma ra'al qamara bazigha, at nung nakita naman niya ang kamar, ano ibig sabihin ng kamar? Buwan. Qala hada rabbi, ito ang Diyos, mas malaki. Yung mga bituin maliit eh. Ito mas malaki ito, mas maliwanag, nakikita ko. Falamma afala, at nung nawala ang buwan na yon, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dallin. Sinabi ni Ibrahim, kung hindi ako gagabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ako ay mabibilang sa mga taong naligaw. Nagpaparinig siya doon sa mga tao na sumasamba sa buwan.
Kapag ako ay hindi ginagabayan, maliligaw ako. Ngayon, nasa gabay ka kung ikaw ay sasamba kay Allah. Yun ang logic doon. Nakuha nyo? Falamma ra'a syams, nung nakita niya ang araw, bazighatan, malakas ang sikat ng araw. Tanghaling tapat, yun. Qala hada rabbi, hada akbar. Ito, mas malaki ito sa buwan. Hada akbar. Ito ang Diyos. Sabi niya, tingnan nyo, ito ang Diyos. Malaki siya. Falamma afalat, nung nawala ang araw, sumapit naman ang gabi, qala ya qawmin inni bari'um mimma tusyrikun. Ngayon, dito na sinabi yung da'wa niya. O aking mga nasasakupan. Ibig sabihin, malinaw na meron siyang kinakausap. Nakuha nyo? Ya qawmi, o aking mga nasasakupan, inni bari'um mimma tusyrikun. Ako ay wala nang pananagutan sa inyo sa inyong mga sinasamba. Bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Itong mga sinasamba ninyo, wala akong pananagutan dito. Ang importante na iparating ko sa inyo ang mensahe ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, Ibrahim, itong mga Diyos-Diyosan, itinanggi mo, sino bang Diyos? Ya Ibrahim. Tanong doon, di ba? Kadugtong ng aya, sinabi ni Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Wajjahtu wajhi. Iniharap ko ang aking muka kay Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan naglikha sa langit at lupa. Hanifa. Tunay na daan. Wama ana minal musyrikin, at kailanman hindi ako kabilang sa mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Itong pamamaraan na pagdadawa ni Ibrahim, dito siya pinuri ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ganitong pamamaraan. Sa Suratul Anbiya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ. Tunay na binigay namin kay Ibrahim a.s. yung talino, yung reasoning, yung pangangatwiran na napakaganda, na napakalinaw, na kayang intindihin ng kahit sino. Na kung saan na ipapaliwanag niya ng maayos ang kanyang da'wa. Pagpapaliwanag patungkol sa nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Hada thanaun ala mantiqhi. Dito siya pinuri ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamaraan na ginawa ni Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim yubtilu ibadat al-asnam. Ngayon, yung mga sinasamba ng mga Diyos-Diyosan, lahat to pinapawalang bisa ni Ibrahim. Hayagan niyang sinasabi sa kanyang mga tao na lahat, ma hadhihi tamathil. Ano ba itong mga tamathil? Ibig sabihin ng mga tamathil na ginawang mga ribulto na hugis tao. Ibig sabihin ng tamathil, hinugis na tao, tamathil, antum laha akif. Ano ba itong mga sinasamba ninyo na hugis tao? Antum laha akifun. Kung saan sinasamba nyo, nagsusujud kayo, nagpapatira pa kayo dito, humihiling kayo dito. Ano ba to? Bumibigyan natin ng interpretasyon. Ano bang kalokohan ito? Ano bang kahinaan ng pag-iisip ang meron kayo na kung saan binigyan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala napakalaking utak, katalinuhan, nakakagawa ng eroplano sa panahon natin ngayon, dumaan yung barko, yung bakal sa tubig na hindi lumulubog, sa sobrang talino ng tao, nakagawa ng cellphone, iPhone, iPad, paano nangyari na sumamba ka dito sa ribulto? Anong logic dito, di ba? Ganito yung sinasabi ni Ibrahim, mahadihit tamathil. Ano tong mga sinasamba ninyo na hindi ba din nare-realize na hindi ito totoo? Di ba? Ginawa ninyo ito eh. وَفُوجِئُوا بِكَلَامِهِ وَاتِّهَامِهِ لِآبَائِهِمْ وَلِهَذَا ظَنُّوهُ لَاعِبًا هَازِمًا. Itong mga tao, na-shock sila kay Ibrahim. Sabi nila, may bago. Diba? May bagong katuruan. فُوجِئُوا بِكَلَامِهِ. So, ang akala nila, si Ibrahim naglalaro. Diba? Kailanman ang usaping akida, hindi paglalaro. Ito ay very important topic na kailangang pag-usapan. So, dahil sa kanilang paniniwala, sinabi nila, aji'tana bil haqq am anta minal la'ibin. O Ibrahim, dumating ka ba dito na seryoso ka ba sa sinasabi mo o naglalaro ka lang? You playing games. Diba? Yung sinasabi nila, Ibrahim, naglalaro ka ba? O nagsasabi ka ng totoo? Yung sinasabi mo ng ganyan, mga salita mo na yan, nanggagaling sa bibig mo, totoo ba yan? Galing sa'yo yan? O naglalaro ka lang? Nakuha niyo yung interpretasyon dito? So akala nila, si Ibrahim nagjo-joke. Diba? Nagjo-joke si Ibrahim. Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ard. Sinabi ni Ibrahim bilang tugon sa kanilang sinabi, Rabbukum rabbus sama. Ang Panginoon ninyo
Panginoon ng mga langit at lupa, alladhi fatarahun, na kung saan ang naglikha sa langit at lupa, wa ana ala dhalikum minasyahidin, at ako mismo ang magiging saksi na tunay ang aking sinasabi. Hindi ako nagbibiro, hindi ako naglalaro. Hindi ako naglalaro ng games. Wa qad fassalat ayat surah asy-syu'ara. Sa surah asy-syu'ara, dito mahaba itong talata na ito sa Quran, surah asy-syu'ara. Sinabi ni Ibrahim, idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Sinabi ni Ibrahim sa kanyang nasasakupan, ano ang sinasamba ninyo? Itong mga sinasamba ninyo, ano to? Sinabi nila, na'budu asnaman. Sinasamba namin itong mga Diyos-Diyosan. Itong mga asnam, mga ribulto. Fanadhallu laha aqifin, at dito na kami mamamatay at mananatiling sumasamba dito. Kuha nyo? Qala hal yasma'unakum? Ito bang sinasamba ninyo? Narinig kayo? Kapag kayo ay nagdudua, itong mga ribulto, pag nagdudua kayo, narinig kayo? Aw yanfa'unakum aw yadurrun? Nakapagbibigay ba sa inyo ng pinsala itong mga ribulto? O nakapagbibigay benefits o kabutihan sa inyo? Mga tanong niya ni Ibrahim. Qalu, hindi nila sagot diretso. Wala silang may sagot sa tanong na yun. Di ba? Itong mga ribulto, hindi lang, yes, nakapagbibigay ng pinsala sa amin. Hindi ko magalaw. So anong sinagot nila? Qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun. Ay ito na naman. Bro, paulit-ulit na reason nila kung bakit sila naliligaw dahil imitation. Qalu wajadna, sinabi nila, ito ang nadatnan namin mula sa aming mga ninuno. Kadhalika yaf'alun, ito ang kanilang sinasamba. Wala bang gumagamit ng talino? Puro na ba pag sinasabing, bakit mo yan sinasamba? Ito ang sinasamba ng mga lola at lolo namin dito kami nabuhay. Wala bang, hindi ka ba pwedeng mag-aral na lang at alamin kung ano yung totoo? Bakit nananatili ka sa reason na ito ang sinasamba namin dahil itong sinasamba ng aming mga magulang? Kailangan mong matanggal dito sa bilog na ito ang sinasamba namin dahil ito ang sinasamba namin kailangan mong lumabas dyan. Magsaliksik ka, hanapin mo kung sino yung tunay na nag-iisang Diyos. Di ba? Kagaya ng sinabi ni Ibrahim, nakakarinig ba yan? So ang sinabi nila, wala, hindi yan nakakarinig. Pero ito ang sinasamba ng aming mga ninuno. Qala afara'aytum ma ta'budun? Ngayon, sasabihin ko sa inyo, sabi ni Ibrahim, nakikita niyo ba itong mga sinasamba ninyo? Antum wa aba'ukum, kayo at ang iyong mga ninuno, na kung saan ginagaya ninyo, al-aqdamun, yung mga ninuno ninyo na mga nauna, fa innahum aduwwun li, sila ay aking kalaban. Kalaban ko sila. Bakit sinabi ni Ibrahim kalaban ko sila? Kasi nakikipag-agawan sila sa akin. Gusto ko kayong kunin pero kinukuha kayo ng mga ninuno ninyo. Aduwwun li, kalaban ko sila dito sa da'wa na ito. Illa rabbal alamin. Maliban lang si Allah ang tunay na Panginoon sa lahat ng mga nilikha ni Allah. Alladhi khalaqani. Ngayon, pinakita ni Ibrahim, dinescribe niya kung sino yung tunay na Diyos. Ang Diyos ay yung lumikha sa akin, fahuwa yahdin, at siya yung gumabay sa akin. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin, at siya yung nagpapakain sa akin at nagpapainom. Yun ang Diyos. Fa idha maridtu fahuwa yashfin, at kapag ako ay nagkakasakit, fahuwa yashfin, siya ang nagbibigay lunas sa aking sakit. Walladhi yumituni thumma yuhyin, at siya yung papatay sa akin at siya yung bubuhay sa akin. Yun ang Diyos. Walladhi atma'u ay yaghfira li khati'ati yawmaddin, at siya yung Diyos na hinahangad ko ang kanyang kapatawaran kapag ako'y nagkamali. Ganun niya dinescribe. Napakalinaw. Sila, pag tinanong sila kung anong Diyos, ang sinasabi na ito ang sinasamba ng aming mga Diyos-Diyosan. Ibrahim yad'ul malik ilallah. Ngayon, pagkatapos ng da'wa ni Ibrahim sa kanyang ama at sa kanyang mga tao na sasakupan, doon naman siya tumungo sa hari. Baka ito yung maging daan na yung mga tao ay pumasok sa Islam kasi pag nag-Islam ang hari, baka utusan niya sila na pumasok ngayon kayo sa Islam. Diba? So ito, nagbabaka sakali si Ibrahim a.s. na ang hari ay ma-convince niya sa Islam. At tulad ni ginawa ni Prophet Muhammad, nagdua siya na naway si Umar ibn al-Khattab, yung dalawang Umar ay pumasok sa Islam. Bakit? Malaki na itutulong sa Islam pag pumasok sila. Bakit? Malakas sila Malakas sila. So pag pumasok sa Islam, yung dalawang Umar,
Ibn Khattab o yung isang Umar, maaring makatulong ito sa Islam. Magkaroon ng respeto ng mga tao sa Islam sapagkat nasa kanila yung malakas. At ganoon din ang gagawin ni Ibrahim. Baka ito yung maging daan na pumasok sa Islam yung mga tao kapag pumasok sa Islam itong hari. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih. Nakikita mo ba o Muhammad? O nabasa mo ba o nalaman mo ba nung si Ibrahim ay hajja Ibrahim fi rabbih, nakipagdebate siya sa hari. An atahu Allahul mulk. Nung binigyan ng kaharian itong hari na to, nakipagdebate si Ibrahim, nakipag-usap siya. So, maginoong pag-uusap, no? Walang mga bad words, di ba? Maginoong pakikipag-usap. Idh qala Ibrahim, diretso na. Si Ibrahim sinabi niya, ang aking Panginoon, na kinikilala kong Panginoon, yuhyi wa yumit, siya ay bumubuhay at pumapatay. Anong sinabi ng hari na ito? Qala ana uhyi wa umit. Ako ay bumubuhay din at pumapatay. Di ba? Sa isa sa mga tafsir ng mga ulama, patunayan ko sa iyo na ako ay bumubuhay at pumapatay. Kumuha siya ng kawal na dalawa, sinabi na patayin itong isa. Pinatay nila. Ito ang inyong patayin. Oh, nabuhay siya. Hindi ko pinatay, yung isa pinatay ko. Pumapatay ako at bumubuhay. Nakita nyo? Oh. Anong klaseng reasoning ang ginawa ng hari na to? Pinaghalo niya yung rabtul asbab wal musabbibat. Maaring ikaw ay maging reason ng kamatayan ng isang tao, pero hindi ibig sabihin nun, ikaw yung tunay na pumatay. Ikaw yung nagpahintulot. Halimbawa, ito, may mga namamatay sa cancer. Naging sanhin ng kamatayan niya ay cancer. Ibig sabihin yung cancer, Diyos. Kuha nyo? At yung isa na binuhay mo, sino makakapag-justify na mabubuhay pa yan habang buhay? Magiging immortal yan. Diba? Yung reasoning niya, nakalimutan niya yung tinatawag na rabtul asbab wal musabbibat. Yung sino yung naging rason at sino yung nagpahintulot. Sabi ni Ibrahim, hindi siya makuha sa ganitong Sinabi ni Ibrahim, doon ko na siya ilagay sa pinaka-delikadong reasoning. Sinabi ni Ibrahim, فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. Ngayon, ang aking Diyos ay pinapasikat niya yung araw mula sa silangan at pinapalubog niya sa kanluran. Ngayon, baliktarin mo nga. Baliktarin mo. Doon mo pasikatin sa kanluran at palubugin mo sa silangan. Kaya niya yan? فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na speechless itong hindi naniniwala kay Allah. Hindi niya magawa. Limitado yung kakayahan niya, di ba? فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya ginagabayan yung mga taong zalimin. Ibig sabihin ng zalim dito yung gumagawa ng mga pagsamba bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Ibrahim pumunta naman sa pinaka huling step na gagawin niya, yuhattimul asnam. So, ngayon, itong mga sinasamba niyo mga Diyos-Diyosan, kailangan na itong pasabugin. Da? Pinsalain o sirain. Itong mga ribulto na ginagawa nila, mga napakaraming ribulto, si Ibrahim a.s. ay nagplano siya na sirain na lang. Itong mga Diyos ninyo, kailangan mawala ito. Ito yung reason kung bakit kayo naliligaw. Nakuha nyo? So, kailangan mawala ito. So, nagplano si Ibrahim a.s. na sirain itong mga ribulto. Sinabi niya, وَتَاللَّهِ لَأَكِيدًا أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. Pero yung plano niya na sirain itong mga ribulto, hindi pa sikreto. Talagang sinabi niya sa mga tao, itong mga sumpaman kay Allah subhanahu wa ta'ala, ganun siya katapang. Ganun siya nagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun kalakas yung paninindigan ni Ibrahim na kung saan hindi niya sinikreto. Sabi niya, itong mga Diyos-Diyosan ninyo, watallahi, sumpaman kay Allah, sila ay sisirain ko pagkatapos ninyo. Ibig sabihin, pag umalis na kayo, tumalikod na kayo, pagkatapos nila sambahin, sisirain ko sila lahat. So, banta ito mula kay Ibrahim. Pero hindi nila pinakinggan. Sino ba si Ibrahim? Sa atin, pipitsugin niya, ang makakalaban niya, buong sambayanan. So, hindi nila pinansin yung pagbabanta ni Ibrahim a.s. Tuloy natin na next. Tuloy natin. Inshallah. Jazakumullahu khair. Inshallah, pag may oras tayo next week, ituloy natin ang ating paksa. Inshallah, patungkol kay Ibrahim a.s. Jazakumullahu khair.